Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang plano na nga po ng Denver Nuggets na mag-offer sa Utah Jazz para makuha sa isang trade si Jordan Clarkson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Dallas Mavericks. Kumalat na rin naman nga po mga katrops nung nakarang linggo sa social media ang balitang isa pa rin nga po ang ating kababayan na si Jordan Clarkson sa mga player ng Utah Jazz na binabalakang i-trade ng kanilang team sa kabila ng napakainit nilang mga pagkapanalo sa kanilang mga nakalipas na laro. At isa nga po sa mga nabanggit na teams na nagkaka-interest kay Clarkson ay walang iba kundi ang ating defending champions na Denver Nuggets na nangangailangan na rin naman nga po ngayon ng isang 6th man na siya magpapalakas pa ng kanilang lineup. Sa katunayan, base nga po sa ibinulgar na balita ng isang NBA insider, susubukan na nga po ng front office ng Denver Nuggets na mag-offer ng at least isang trade package sa Utah Jazz kapalit ni Clarkson sa mga susunod na linggo bago pa man sumapit ang trade deadline. Well, bagamat man nga po maayos pa rin ang lineup ng Denver Nuggets, ay kailangan pa rin naman nga po nilang magpalakas kung gusto man nga po nilang makasabay sa mga malalakas na koponan sa NBA. Katulad na lamang ng Philadelphia 76ers na tinalo pa sila nito noong nakarang araw sa kabila ng pagtatala ng 41 points ni Nikola Jokic. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Dallas Mavericks. Katulad nga po mga katrops ng naibalita ko sa inyo, bago pa man nga po mag-umpisa ang kanilang laban ay inanunsyo na nga po ni Coach Darvin Ham na gagamitin ulit nga po nila dito ang kanilang original na starting lineup na nagpapanalo sa kanilang huling game noong nakarang araw na binubuo nila D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Taurean Prince at si Anthony Davis. At sa kabutihang palad rin naman nga po mga katrops, ay maaga ulit nga pong gumanda ang kanilang opensa sa pagiging agresibo agad nila Anthony Davis at LeBron James sa pagsalaksak sa ilalim ng basket at sa pag-init ng shooting ni D'Angelo Russell na siyang rason na maaga nilang paglamang sa kanilang laban. Ngunit hindi rin naman nga po pumayag ang Dallas Mavericks na magpatambak. Gayong sumagot rin naman nga po dito si Luka Doncic na ipinakitang muli ang kanyang all-around game sa pagtatala ng puntos at sa paggawa ng mga gandang plays. Tinulungan na rin naman nga po siya dito ni Derek Lively at Tim Hardaway Jr. na siyang rason bakit bumaba na lamang sa 2 points ang kalamangan sa halftime ng Los Angeles Lakers. At sa pagpunta nga po ng third quarter ay maagang nagkaroon dito ng scoring run ang Lakers sa pag-init ng shooting ni Delo at paghigpit ng kanilang depensa. Kaya dahil nga po dyan ay umabot ulit nga po sa double digit ang kanilang kalamangan at simula nga po niyan ay mas naging confident na nga pong gumalaw ang halos lahat ng kanilang mga player. Pero syempre sinubukan rin naman nga po ng Dallas Mavericks na humabol sa kanilang game sa pagiging agresibo ni Luka Doncic at Kyrie Irving sa pag-drive sa ilalim ng basket. Sadyang hindi rin naman nga po ito naging sapat matapos mag-take over na sa kanilang game sina Anthony Davis at LeBron James na siyang nag-close out ng kanilang laban. At dahil nga po sa kanilang pagkapanalo, ay umabot na nga po sa 21 wins sa 21 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.